Prioridad ng pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos ang kapakanan ng ating mga Pilipinong manggagawa. Noong May 1, 1974, Labor Day, pinirmahan ni Pangulong Marcos ang Presidential Decree No. 442 o ang ngayon mas kilala bilang Labor Code of the Philippines. Ito ang naging gabay at proteksyon ng manggagawang Pilipino. Nakasaad rito ang mga patakaran sa hiring at firing ng mga private employees, ang mga tamang haba ng oras ng pagtatrabaho at overtime, mga benepisyo na nararapat matanggap ng mga empleyado, mga tamang working conditions, mga patakaran ng labor unions at guidelines ng collective bargaining, ang karapatan ng mga empleyado na makapaglunsad ng mga strike laban sa kanilang pinagtatrabahuan, at higit sa lahat ang pagkakaroon ng 13th month pay. Kabilang rin sa PD 442 ay ang pagkakabuo ng Philippine Overseas Employment Administration o ang POEA upang formal na matugunan ang recruitment at placement program para sa mga Pilipinong manggagawa na patungong abroad o kaya'y pasakay ng barko. Mula 12,500 noong 1975 ay lumago sa 385,000 noong 1988 ang bilang ng mga overseas Filipino land-based workers, habang ang mga seafarers naman ay umabot ng 86,000 mula 23,500 noong 1975. Mahigit 10 milyong manggagawang Pilipino ang kasalukuyang nasa labas ng ating bansa, mga profesional, domestic helpers, truck drivers, entertainers, nurse at doktor, caregivers, computer at IT experts, at iba-iba pang mga larangan. Tila kahit nasa ang sulok ka ng daigdig ay may Pilipinong manggagawang babati sa iyo. Ang Executive Order No. 797 naman ni Pangulong Marcos ay siyang nagtatag ng Welfare Fund for Overseas Workers upang magkaroon sila ng insurance coverage, legal and placement assistance at mga remittance services. Mayroon ding retraining program para sa OFW na bumalik sa bansa para madali uling makahanap ng hanap buhay. Mga batas na tunay na nangangalaga sa kapakanan ng manggagawang Pilipino mula noon hanggang ngayon. Yan ang McCoy Nation Building.